upcoming na junior and senior prom. Si Rachel, sasali ba sa JS prom? Sasali siya! Wow, ganda naman. So ikaw, magpa-prom night ka na. So ako na bahala sa'yo, pagandahin kita. Siyempre damit, kailangan naka-makeup yan, magandang damit, may shoes. So, sali ka. Ha? Wow! Sali si Rachel ng JS Prom. Si tatay, yung tatay ni Rachel ay nakulong. So, kailangan samahan na ni Rachel si mama niya dun sa walang kasama na si mama. So, di natin alamin kung ano talaga yung behind the reason bakit nakulong basta. May insidente na ganon. So, habang nasa piitan si tatay, si papa nila, walang kasama si mama. So, kasamahan mo si mama hanggang So, magandang araw mga kababayan, mga kalokotsera, mga kabeheros. Ito ni Madam Yula, Madam Daming. Aray ko, lokotsera. Ang hirap ng kasandaan. So, kasama ko ngayon si Mother G. Napunta kami dun sa bukid, sa bundok, sa bahay ni Rachel. Dun sa dalagitang nagtatago. Dating nagtatago. At ngayon, ay atin siyang babalikan para ating kumustahin sila kasi medyo matagal-tagal na sila napuntahan at meron tayong ihatid na grasya para kanilang sa kanyang allowance at saka sa kanilang pamilya. Kasama ko si Mad dito. Yung pasan-pasan yung galing sa package. Yan. Ang bilis ni Mad maglakad. Dala niya yung galing sa package ni Ma'am Angelica G. Kumuha tayo doon ng mga damit para magamit nila dun sa kanilang pag-uuma, dun sa kanilang sa kanilang bukid. Ayan, paakit na kami. Murag ni taas maayong bukid sa. Tumaas doon yung bukid. Paano ito tumubo? Tumubo yung bukid. Hindi pa natin kasama sa Sir Paul ngayon kasi super busy pa siya sa kanyang business doon sa Laguna. At hopefully kasi katapusan na ngayon, by next month, kinabukasan, baka next week or basta mga within before, pupunta kaming Davao. Ayan. Kaya tayo hinihingal dahil sa init. Kasi yung last natin napunta dito, Maulan. medyo maulan, kaya okay lang. Ngayon, mainit. Tignan mo. Ayan. Magkano naman yung dala ni Mother G? Mga damit lang yan. Magkaan lang to, sapatos lang to, tsaka mga damit. kumot ba to? Damit tsaka towel. Galing sa package, pang ginaw. Kasi tama-tama. Amihan. Ito lang tubig. Wala akong narinig na lalagas-las. Wala na bang tubig? Meron pa yata. Meron, konti lang. Konti? Sa init, kaya ganyan. Ito yung masarap sa bundok. Yung amoy ng ng mga dahon. Amoy ng mga tae. Tae ng kalabaw. Tae ng baka. Nature. Nature yung amoy. Nagbili ng tsinelas ko na Nagtatawag tayo. Inat.
Yan, may sumagot. Parang boses yun ni Rachel. Parang boses ni Rachel yun. Parang boses ni Rachel. Ay, namahaw din mo. Asa din sila, Rachel? Agduha. Ah, may mga puppy sila. Kuya ba ning imong mga iro diri gang? Hi! Morning! Good morning, bless mother. Naman Shell, kumusta mo? Manok garden naman kuno kakaroon dito sa babaw. Dito dai gadi. Nangitim tuloy siya. Nangitom nangitom. Nangitom sa kay Garden. Nangitim. kay dito man. Dito. Uy! Tag-init na garden. Ya nagsanggi pa man gud. Ah. Pa sila. Ayan, kasama natin ngayon si Rachel at si Nanay ay Anilin. Actually, naabutan natin sila na naglilinis sa kanilang paligid, ilang bakuran. Kasi, kabababa lang nila galing sa kanilang bukid, sa kanilang uma. Ang tawag sa Pagbisaya kasi ang bukid, bundok. Pero sa Tagalog is bukid. Palayan, no? Parang ganun. So, dito, galing sila sa bukid, sa kanilang bukid, sa uma. Kano sa lang muna abot? Gahapon sa hapon. Kahapon ng hapon sila dumating. So, dumaba daw sila. Anong ginawa? Bakit kayo bumaba? Maglaba po. Maglaba. Bumaba sila kasi sila naglalaba. At saka, linis sila ng kanilang bahay. Kasi, naiiwanan na nila ilang, pila na makadlaw dito? Mga for 1 week na. 1 week na? Oo. Nangitim ka. Nangitim si Rachel kasi kasama siya ngayon. Siya na ang parang assistant ni mama niya doon sa bundok. Since wala na yung papa niya, medyo may nangyari kasi. So, si mama niya wala nang kasama doon sa uma. Si Rachel lang ang sinasama niya doon. At kumusta kayo doon sa bukid? Kumusta naman mo dito? Nagsanggi me. Nagsanggi? Oo. Tapos kuan sa mga baka naman. Nagsanggi sila yung harvest ng mais. And then, nag-alaga ng kanilang mga manok. So, may na dito manok, baka? Manok, baka. Mauro to. Ikaw nagpakaos manok dito? Kumusta ang pag-aaral ni Rachel? Okay lang. Nagmo-module ka pa din. So, kumusta na may grades ka na? May nilabas na ba na grades sa'yo? May binigay na? Kuan. Wala pa? Since first and second grading? Dili lang na ipakita. Hindi pinapakita pag modular. Binibigay na lang pag Pwede naman sinabi sa'yo na kumusta yung grades mo? Wala sinabi si teacher. Wala na ako nakita na si teacher. Busy naman. Busy si teacher. So, ginagawa mo, pag kumuha ka ng module, ano ka kumukuha yung module? Sa office. Kay principal. Oo, dili lang ko magkuhan. I-pass lang na ako. Nag-download na lang ko module. Pwede pa download. Paano ka nag-download sa internet? Doon ka kay na Ma'am Gwen? Dili, nagpa-load lang ko. Magpa-load ka. Data.
May ano ba doon? May sa bukid, sa bundok? May data? Oo, pero hinay kayo. Mahina. Hinay sila. So, nagda-download ka dito muna. Download muna, tapos answeran mo na lang doon. Pwede yun, answeran mo sa ano? Or ano pa din? Papel. Papel pa din. Sinusulat pa rin niya, tapos ipapasa niya. Tapos, ano na yun? Updated naman yun every week. Ang ano, modular mo. So, kumusta naman ang iyong kasi dati 'di ba may sabi mo after Christmas by January magfi-face to face ka. So kumusta na ang iyong desisyon na mag-face to face? Si mama ang balahala ka. Wala may kuyog si mama na. Nagdesisyon si mama na. Mag-modular na daw ko. Mag-modular ka muna. Pwede na ba? Okay lang ba daw mag-modular siya hanggang kailan? Matapos, grade 11 na lang daw maano. So ngayong whole year na school year na to hanggang March, kasi hanggang March na ngayon ang klase kasi ibabalik nila sa June. Ay, hindi. April yung closing. April. O kasi ibabalik na daw sa June ang school year kasi dahil nga sa weather system ng Pilipinas sa atin, hindi siya applicable yung gagawing school year August. Tapos yung summer nag-aaral kasi sobrang init sa Pilipinas pag summer. So maraming nagsusuffocate ng mga bata, sobrang init, kakasakit. Tapos ganun nga. So babalik na. So hanggang April ka na lang muna magmo-modular. So by June pa next school year tsaka ka na mag face to face. Kasi may nagsabi sa amin na merong JS prom kayo sa school. Oo. So, kasi ngayon, kasi mag-February na, meron coming na junior and senior prom. Si Rachel, sasali ba sa JS prom? Sasali siya! Wow, ganda naman. So, yan ay pinaantay niya ng mga inaabangan talaga yan ng mga high school, ang prom night. Na-experience ko yan nung high school ako, nag-prom night kami. So, ikaw, magpa-prom night ka na. So, ako na bahala sa'yo, pagandahin kita. Siyempre, damit. Kailangan naka-makeup yan. Magandang damit, may shoes. So, sali ka. Ha? Wow! Sali si Rachel ng JS Prom. So, handaan natin yan. Pagandahin din si Rachel para maganda siya dun sa kanilang JS Prom. Kausapin natin si principal regarding dyan, tsaka si teacher, kanyang JS. Kasi modular siya eh. So, pwede naman sila kahit modular, sasali sa JS Prom. Okay? Baka magbago isip nito, biglang magbagong isip nito, ha? Ay, okay na. Kay JS Raman, di ba? Oo, JS Raman. Ha? Oh, mas lami ang JS tinuot. Dito, di ba, kasaway kag JS9? Hey, kitong akong anak yung timuglangan, Jin. Pero nakaswela ka sa wala. Ang sayo mo ka nga grade 3 lang kasi si nanay, hanggang grade 3 lang siya. Lang. Katong akong timuglangan sa akin, naka-JS yan. Yung panganay niya naka-JS. So, di ba, sabihin ni ate, ang experience ni ate si JS Prom, maganda yun. Kasi, ang JS Prom, ano yan, parang, first time mo kasi yan sa high school, na parang merong, ano yan, grand ball yan eh, parang, andyan yung susuot ka ng mga gagarang damit, parang debut din yan. Oo. So, lahat ng mga section nandoon. Oo. Pabonggahan ng mga make-up, ng damit, ganyan yan. So, kasi nga, kinontrata na ako eh, na ako daw mag-makeup. Hindi naman ako nag-makeup, pero konti, marunong ako mag-makeup, pero kinontrata na ako ni Tita Juby na kung dito daw ako sa Negros pa noon. Ako daw mag-makeup kay Trixie. Ikaw make-upan din kita. Meron pa naman akong wig doon. Pwede natin i-volume natin yung hair mo. Gano'n natin. Na-excite tuloy ako. So, ayan tayo na antabayan natin yan ang kanyang JS Prom ni Rachel. So, kumusta kasi kumusta natin sila sa kanyang module. Medyo nangitim nga lang siya kasi siya ang assistant ni Nanay Anilin doon sa ano ba, alarm na naman yun. Pumutok na naman siguro si Kanlaon. Basta may
Pag ganyan yung pagmumutok si Kanlaon, lahat ay pinag-iingat sa maaring pagpatak ng abo na binuga ni Bulkang Kanlaon. Patungong Timog Kanluran, dakong 10 ng umaga. Ay, ngayon lang, alas 10. So, pagka ano na naman ng nag-usok, tapos, papunta na, kasi baka yun yung hangin. Pero never ka pa naman kami na-experience dito. Never namin na-experience dito sa lugar namin, yung ashfall. Kasi malayo-layo. Malayo naman kami sa Bulkang Kanlaon. Kaya lang nag-alert yung mga phone namin pag nag-alert ba phone mo yan? Mag-alert siya sa hay, no? Pag nag-alert. Ganyan, maganda ngayon sa NDRRMC. Nag-alert sila pag may mga sakon na. So mag-ingat tayo mga kababayan, lalo na dyan sa malapit sa Bulkang Kanlaon. Dyan sa Negros Occidental. Mag-ingat po tayo lagi kasi lagi dito. Kasi kaya nga minsan nararamdaman namin minsan lumilindol dito. So normal lang naman 'yun. At ingat tayo palagi. So ngayon dito mo sa bukid, nagsanggi sila, nagmais. So kalon ka na sa matumawan yung sanggi. Murag sa Domingo na ako'y itasanggi sa akong nga pag-umangkon niya katubata Carolina. Meron pa sanggi. Oo. Ano yan? Inyong ginang tanom line? Oo. Tanim nyo talaga yun? Oo. Mga nagtanim ako Pero yung lupa na yun, kaginsa man na? sa ako. Sa inyo. At sarili rin nila Sa yan. papa na ko. Sa papa mo. Oo. Pero ang layo. Grabe. Mana nila sa tatay nila. Mana nila sa papa nila. Pero malayo, no? Oo. Asa mo, Agi? Saan kayo ba daan dito? Dito. Dito, pag ganun. Pero ano lagi to ko ingon nimo murag malabugas. So, mga Mga 3 kilometers na lakad. Kasi plano pa naman sana namin pumunta doon, sumabay doon sa inyo. Para makita namin yung ano yun. Kaya lang sobrang layo nga. Tapos gubat yung dadaanan. Okay, ranin mo? Kaya ranin mo? Dagang Oh. ugoy. Uy, Marami unggoy. pahuway agi kami. Pahuway yung backlight, pahuway. Dami unggoy? Kabit ng unggoy na. Dami daw unggoy. Oh my God. Nagtingog ang unggoy sa babaw. Isa. Kasi gubat na daanan nila. Dadaan yung mga unggoy. Nagkabit-sabit na. Lubidjen. Kinakain. Mga undog lubid. Buti niyo yung mga tanim doon, hindi kinakain ng mga mais. Hawan. Tuig nakanan among mais. Nakainan ng mga unggoy. Tingala ko nga. Ano ko man pud yung nakaon na murag lima ra dagoy sila. Mga lima. Grabe, no? O lima sila kabuok. Musulod Kasi yan pag sila minsan sa gutom na yan babaw. sila, wala sila makakain. Pag wala na nakakain yan sa ilang lugar, bababa talaga yan sila. Oo. ng pagkain. Mga ko lagi dire atong usang semana nalugso. Ato paging nangagi pa. Tinga kung na gangok-ngok dira ba ko. May unggoy kasi dito, may mga unggoy dito eh, sa taas. Oo. Di ana maabot din kay mga unday unta sila aning lube. Yung butong ba? Oo. Kugin na mga Buti hindi napunta yung, buti hindi napasok ang unggoy dito. Sa bahay niyo. Dahiyaw kung ang bugas ni mo siya Oo. sa unggoy. Ang ano, meron pa naman silang bugal, nakita ko yung ano nila, mais. Mais na kinakain niyo dito. Oh, bahaw ganin na. Naglungag. Buti kumakain ka ng mais. Kain ka rin ng mais. Mamira mais, no? Kasi ang masarap kasi sa mais, low carb, low sugar. Hindi kayo natakot dun sa bundok? Dili. Ha? Dili. Hindi. Paano yung mga ahas na ganyan, mga Kaghawan man mong kuan malag dili man ano. Di wala man pud ko kita na ano maana sa mga balay. Dili na wala. Never ka kita bitin doon? Hindi ka ba nakakita ng ahas? Si nanay, nakita nag-ahas doon, nay. Di wala ko kakita kung dagko wala. Ang Maliliit dagat- lang. Oo. Di naman, wala naman doon sa inyo. Mga Wala. ahas. Unggoy lang niya. Sa kanila, unggoy lang. So, paano yan? Mainit. Okay lang sa'yo? Mga onse og Okay lang, mainit. Mainit doon. Okay lang na tumutulong ka ni nanay. Mama. Kaya naman baka manumog amang baka. Amo ko tigbugaw. Baka daw nila manumog, buti hindi ka dinudumog ng ano. Malaya ka man pud ko. Alagson man. Anong mga habol? Ang ano nyo? Baka? Isog katong ka. Brahman. Brahma. Ano? Wild? Oo. Malalaking baka yan. Malaking baka. So, paano yan? Paano pagkainin mo? Pag pinapakain mo yung Okay baka? naman siya basta guyuron. Layo laman ana. Aguyuron lang, hinihila. Tubig. May tubig ba dito?
Di ba malayo sa tubig? Oo, Layo po ng tubig. Bakit mo sinasamahan si mama doon, si nanay? Saraman usang, wala ko mama. Ay, nakawa daw siya kay mama niya. Kasi siya lang mag-isa. Tapos, okay, pareho kayong dalawang babae. Wala kayong lalaking kasama doon. Nami sundang pa. Paitak daw sila. Pagpasok, paga talaga. That's violence. Pero, ano, self-defense. Pero, ano din ha? Kasi mahirap din yun. Sila lang dalawa doon sa ano din. Layo, magsilingan. O dito. Layo. At bang Layo, Babantay ka to. Meron silang kapitbahay pero malayo. Pero at least, kung magsigaw ka, marinig lang. Woo! Naririnig lang daw. Ano daw, naririnig lang naman pag sumigaw. Sabihin, may nagnanakaw dito! Hindi ka naman natakot doon. Okay lang sa'yo. Sanay ka na. Mga anak mong lalaki, pumupunta ba doon? Tulagso lang. Sila. Tulagso lang sila mga. Yung mga babae, ang babae tuloy, ano, kasi si Pilandia nag-aaral. Nag-aaral kasi yung dalawa face-to-face. Yung isa pangalan? Brian. Si Brian at saka si Pilander. Talagso lang sila mga dito. Mga sulog ng kaahinog. Yan, pauli na po. Punta sila, hindi sila natulog doon. Kasi walang tao dito sa bahay niyo. Dapat minsan samahan din kayo doon ni Pilander, mag-overnight. Human ko notice, madto, magkono po to siya. Kasi yung exam daw ngayon eh. Ikaw na-exam ka na, wala pa? Nung nakaraan Sa na-exam. science lang ko, tagaan ko exam. Inform ko si Sir Paul about siya. Malalaman naman ni Sir Paul kasi sasabihin natin regarding sa kanya pag-aaral. Malalaman naman niya, makikita yung video. Saka ni Ma'am Yvonne, no, yung ano mo, yung sponsor mo na hindi ka muna ngayon mag-face to face. Kasi sisamahan mo pa muna si nanay. Dapat na next school year, ano na yun siya, ha? Mag-face to face na, ha? Kasi, naintindihan ko rin naman yung sitwasyon nila kasi merong isang pangyayari sa buhay nila dito na nawala na yung tatay nila. Na walang kasama si mama, si nanay nila dun sa bukid. So, kailangan may kasama si nanay, naawa siya, walang kasama si nanay. Since dati, dito lang siya nakatira, nagmo-module siya. Since nung may nangyari sa tatay nila. Kasi si tatay, yung tatay ni Rachel ay nakulong. So, kailangan samahan na ni Rachel si mama niya dun sa walang kasama na si mama. So, hindi natin alamin kung ano talaga yung behind the reason bakit nakulong, basta may insidente na ganon. So, habang nasa piitan si tatay, si papa nila, walang kasama si mama. So, kasamahan mo si mama hanggang ano. Paano yan? Next year, kung mag-school year, mag-ano na siya? Madiri na Dito na kayo. So, sino na magbabantay doon? Taklaron na pag mabalik na Puntahan na lang doon. Amo mais naman siya. Pag susunod, usbo na mo among balay dito, makalak na ba? Sa ngayon kasi walang lock. Wala, ginagkawatan ang uban. Sus, palita, pag-lock ko eh. Pag-lock lang pala, lock lang naman pala. Naalahanin naman, gubon. Masisira nila, ginuguba nila. May manok magpugugod dito. Kasi yung mga manok baka nakawin. Para mawala. So next school year, pwede na kayong dito na lang yung mga manok nyo. Tapos yung baka dito na lang para dito lang si mama. Bitaw. Ang hirap kasi nanay ni Lynn, wala ka na hindi yung mga anak mo magdibulaag. Which is si Brian, kailangan ba talaga yan ng atensyon mo kasi bata pa. Si Pilander. Ito. Okay lang yun si kuya kasi si kuya, ano na yun eh. So, dapat talaga si mama nakasama yung mga anak niya. Tapos, pwede naman siguro yung ano nyo na lang, yung bukid nyo, by next school year. Ano na lang, pwede kung meron kayong pwedeng patirahin doon. Na isang, ako na lang pa, ako anan ba na, pwede naman, gastusan ra ba? Paano ra ba? Diba, uso man ang spray ron? Pa-sprayhan na lang. Taklaron lang pag walang klase. Ganun na lang. Pwede naman weekend, pag walang pasok to, punta kayo doon. Kasi, mahirap din sa kanila na wala pa. Kasi ito, naging nanay na to dito kasi nung siya nakatira dito, siya nagluluto ng ulam. Siya nag-alaga ng kapatid niya.
Kasi siya lang babae dito eh. Kasi yung mga kapatid niya babae, may mga asawa na at nagtrabaho na rin sa iba. Nag-aaral din yung isa nun sa Tanhay. Kumusta na yung nag-eskwela? Nag-eskwela pag-apple siya? Nag-eskwela, bakasyon na tong December. Nakapunta siya dito. Kasi nung kaya nga nung Pasko dito sila. So, yun nga. Kaya nga next school year, maganda yung plano mo next school year. So, yan na lang. Next school year, sasabihin natin yan kay Ate Yvonne. At malalaman din yan ni Ate Yvonne, ni Tita Yvonne mo, at ni Sir Paul, na gano'n ang mangyari. So, ang modular ni Rachel, continue siya hanggang sa matapos niya ang school year na ito. Then, after next school year na, ay is face-to-face. So, that's, usapan natin yan na matinuhan, nanay ha? Kasi si Rachel, sa ngayon, gusto na sana niya mag-face-to-face. Kaya lang, si Mama ang iniisip niya, at si Mama ang nagdesisyon, si Nanay Annalyn, na tapusin na lang muna yung hanggang ng modular. Kasi iba mang good kasi na pag face-to-face talaga. Iba yung ni Rachel, nakasama yung mga kaklase niya. Iba yung modular eh. So, parang din yun sa anak mo. No? Ayan. So, speaking of pag-aaral, nagpadala si Tita Yvonne ng yung allowance. So, matagal na pinadala to ni Sir Paul sa akin nung nakarang pa. Kaya lang, wala kayo kasi nasa bundok kayo, nasa uma sila. Pinapachat ko kasi kay Mother na kung kailan sila bababa dito kasi nga kailangan nilang makuha ang kanyang allowance. So, magkano allowance mo every month? 5K. Galing kay, ang bait naman ni Tita Yvonne. Tita Yvonne, thank you sa nito sa kanyang allowance. So, ganyan. Ganyan mo sa kamay mo. 1, 2, 3, 4, 5,000. Thank you. Anong gagawin mo dyan sa allowance mo? Ibigay ko ka Mama. Siya lang bahala. Tapos, mga kailangan mo sa school, kailangan mo sa sarili mo. Oo. Ha? Tapos, importante, di pabayaan ang pag-aaral. Ha? Para makita kailangan kasi may report tayo after school year, may makita ni Tita Yvonne na pumasak ka, pasado ka sa school, maganda yung grades mo, ha? Para by next school year, face to face, maganda na yung umpisa mo. Malay natin, tutulungan ka ni Tita Yvonne hanggang sa mag-college ka. No? So, hanggang anong grade ka na next school year? 11? Senior high school na siya. Ngayon ay junior high school. Kung sa fourth year high school sa atin, nung wala pang ganyan, mga senior high. So, karon ka na? Grade 10, by next school year, grade 11. 2 years na lang, college na siya. Diba? So, pagigihan ang pag-aaral kasi bihira lang. Ang daming nangangarap na maging scholar ng PBT. Tulad sa'yo, you're blessed because talagang pinasok mo yung bahay mo. Kahit ayaw mo kaming pagbuksan ng bahay mo noon, napilit ka ni Sir Paul na buksan mo yung bahay mo at napasok ka namin at ayan, nagbago na ang iyong pananaw sa buhay. Malabas ka na, hindi ka na natakot sa labas, hindi ka na natakot nahiya sa mga tao. Diba? Marami na pagbabago ni Rachel ngayon. Unlike noon na laging nakakulong dito. No. Tapos, ang daming natutuwa sa natutuwa sa kanya na nakita nila sa saan pala yung mo yung bigay ni Ate Tita Lori di gawa man na stuffed toy, teddy bear. Kunin mo nga para makita ni Tita Lori. Ayan Tita Lori, ang kanyang teddy bear. Tinatabi mo ito pag matulog. Minsan lalo na pag malamig, sarap yan yakapin. Pag amihan, lakas ang hangin, malamig. Ayan. So, thank you Tita Lori for this. Sa kanyang, si Moana, meron din ganito. Si Moana naman, dinamitan ni Moana. Ang naka-90 pa yung niya. Yung teddy bear ni Moana. Tawag niya Angel. Naka-dress. Dinamitan niya ng dress. Suluban na yan na niya. Tanggal di ko yung labahan. Tang nilang dua Pilander. Dinanggal doon ni Pilander yung kapatid niya. Ayan. So, ito yung Tita Lori. So, ayan, anong gusto mong sabihin kay Tita Yvonne, ang yung napakabuting sponsor? Salamat sa support sa paghatag sa emo
allowance na pinanglano na niya mama, daghan kayong salamat. Marami daw salamat, Tita Yvonne. So, ang allowance, pahalagahan ang bigay ni Tita Yvonne, ha? Tapos, kailangan may kapalit na magandang grades. No, mag-aral. Ito naman kasi talaga nag-aaral siya. At meron din kaming dala ditong mga galing sa package. Akin ito. Ito galing to sa unang package nung tatlong package na bigay ni Mama Maria Luisa Jenner of Hong Kong, Tita Toods of Canada, tsaka ni Ma'am Justine Bion ng Korea. So, pinili para meron kang mga damit. Ito. Masuot mo yan na magkasya sa'yo. Ito ay ay jumper. No, dress. Masuot mo to. Ito kay mama. Pwede ito kay mama. Oh. T-shirt. Ito jumper. Oh, parang kasi ba may gusto mo yung jumper. Payong ko pala to. At ito, galing naman sa bagong pinadalang package. Bagong dumating na package kay Ma'am Angelica G. Angelica G, parang si Mother G. Towel. Ayan, mayroon kayong towel dyan. Ito, since malamig na ngayon, medyo malamig ang hangin, sa gabi, no? Bugnaw din sa inyo. Bugnaw. Mura, may aircon. Para naka-aircon daw sila. So, meron kang, yan sa'yo. Yes, ano yung mga to? Maganda to eh. Pang lamig. Ano mga kukasya sa'yo? Diba? Maganda. May aircon din pa dyan. Oo, kasya. Maganda. Ito, nagdala ng sapatos. Nakita kong sapatos doon. Ewan ko kung kasya to kay Pilander. Basta kung kanino magkasya yan, kung sa kuya. Tapos, ito kay... sa'yo to nanay. Kaya, kasya sa'yo yan. Tinik kay Pilander, oh. Jacket. Ito kay Brian. Oh. Pwede din kay nanay yan kung saan magkasya. Nay, marag-igo ba di si mong sandal? Kaya, isuot daw. O dako-dako ba siyang tiil? Dako, siguro. Murag, ay kasya. Sige nga. Sige pa. Ipasok mo! Ay, kasya nga! Alagi mo, Roger, parang sinukat. Kung meron ka ng pang rampa. Pang pabayawan. Pabayawan. Pwede mong suotin yan. Diba? Galing yan dun sa Ito ay, Rachel, kasya kaya sa'yo to? Kung hindi kasya sa'yo, bigay mo kay Brian. Kasya? Ha? Ginanon niya lang. Yan ang mga isuot mo nga. I-try mo nga. Kahit isang piraso. Pwede mong gawin yan paakit sa Pwede pang jogging, kasya. Saktong-sakto. Medyasan mo lang yan. Ayan. Tapos, ito, pang pang-uma, pwede nyo yan, para hindi makati. At ito, kay nanay. Ito kay Rachel, kasi tayo to Rachel. Kay nanay to. Ito kay nanay. Ayan. So, thank you so much kay Ma'am Angelica G of Canada na nagbigay nitong mga package. Isa sa mga ito ilan sa mga nakuha natin sa package. Meron pa tayo dun sa bahay. Anong saan sabi mastorya na to kay Ma'am Angelica? Salamat po. Sabihin mo kayo na Ma'am Angelica. Salamat sa gihatag nimo na ginagamit. Magamit yun talaga to sa malamig na tsaka sa init. Dito sa bukid, hangin kayo. Gabi na to. So, para daw naka-aircon sila sa bukid paggabi. Kanang magabi. Tugnaw, lukod habon. O yan, mga gamit yung jacket, pang lamig. Ayan. So, thank you so much kay Ma'am Angelica sa blessings na binigay mo
sa ating mga kababayan sa Negros. At isa sila sa nabigyan niya yung mga package na pinadala. Talaga nag-effort sila nito sa Canada. Inipon nila, pinadala nila sa atin dito sa Negros. Tapos yung dati nating package, pinigay natin dito sa Taiwan, and then dun sa package natin na binadala din dun sa Consumalig sa mga lumad, mga katutubo ditong Bukidnon. So, nabigyan din natin sila. Thank you so much ating napakabuting mga sponsors na nagbigay ng mga package. At lalong-lalo na sa ating sponsor na si Tita Yvonne, sponsor ni Rachel. No? Masaya ka? Sobrang saya. Salamat sa gihatag nimo na kwarta gamiton namo ni mama kay naami lakuan na importante. Salamat kaayo. Oo, meron silang lakwang importante. Dun sa kailangan nila, no? Sa pangailangan nila dito. And then thank you so much din kay Sir Paul, salamat po kayo. Sa lahat ng PB team. Oh, ayan. Thank you daw kay Sir Paul at sa PB team na tumutulong sa kanila. Lalo na kay Sir Paul kasi dahil kay Sir Paul hindi natin makikita si Rachel. Hindi talaga siya binitawan ni Sir Paul hanggat hindi bubuksan niya ang kanyang pinto dyan. Kasi ayaw talaga niyan sabi niya, malis na kayo. Ayaw talaga yung lumabas. Wala ako na ngayong umayaw. Sabi ko, ayaw, wag muna natin pilitin ngayon. Pero sabi ni Sir Paul, bubuksan niya yan. Para kang hinipnotize ni Sir Paul. Giniyam-yaman. Sa ngalan ni Pugong Behero, lumabas ka dyan. Lumabas nga siya. Nakausap natin pero nakatago pa siya noon. Ngayon ay na siya, she's free at na siya. Ang sa'yo may pakiramdam. Anong pakiramdam ngayon ni Rachel na hindi na si Rachel kagaya? Ano ang feeling na iba na si Rachel ngayon noon? Masaya na siya. Happy na ko, maura Japon. Masaya ka na. Tapos, kasi yung Rachel dati, takot ka, no? Ano ba yung naramdaman mo ng takot? Hiya? Ganun? Maayod mo. Maana lang ko sa dili ko maano. Pag may magkumatok daw, pag mag-ayo, silip niya lang daw sa mga... lang ko, pero usahay ko magmuntahan na lang. Akong ginaano. Pero hindi mo binuksan. Buksan lang, kamay. Konti. Binubuksan niya lang konti. Hindi siya nagpapakita. So, iba na. So, malaki talagang diferensya noon. Ayan, so thank you so much sa ating mga sponsors. At mula noon hanggang ngayon ay sumusuporta at mamahal sa ating mga tinutulungan. And of course, ating mga viewers and subscribers na walang sawa ding nunood at tumatangkilik sa ating mga videos since day 1 at hanggang ngayon ay sumusuporta sa PB Team, lalo na sa akin, Madam Yula. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Sa mga hindi ako nag-subscribe, paki-subscribe ka. Please hit the notification button na para ma-notify kayo sa ating mga videos. At bayanan nyo pa ang ating mga videos na marami pa tayong mga videos dito sa Negros Oriental. Habang hindi pa kami nagmi-meet ni Sir Paul sa Davao. So soon, babalik din ako yung Davao. Sa mga nagtatanong kung babalik pa ba ako ng Davao. Yes, babalik pa ako ng Davao. At sa ngayon ay medyo busy pa lang si Sir Paul. Inasikaso sa Laguna. So thank you sa inyong duha, sa inyong Nanay Anilin at kay Rachel. At abangan natin ang iyong JS Prom, ha? Abangan natin ang JS Prom para makita natin ang kanyang pagbabago. Babonggahan natin siya ng make-upan natin at ang kanyang damit. Gawin mo siyang Chinese. Gawin ko siyang Princess Sapa. Hindi, si Princess Mulan. Oh, 'di ba? Si Mulan yung Chinese yung si Mulan. Warrior, pero princess siya. Kasi tulad nito kanina, ganyan siya, oh. Ito sa ako nga natatakot, sabi ko baka yung paa mo mataga. Sanay na siya maglinis. Hamol kayo. Habol daw hindi daw matalim yung niya. Dapat yan, ibaid. Nakatuwa kasi sila magnanay. Very supportive si Rachel sa nanay niya. At kasi kung alam niyo lang talaga ang storya din nito ni Nanay Anilin, Diyos ko, makakabilib, pasan ang daigdig nito.
Pasan ang mundo, pasan ko ang daigdig. Parang Sharon Cuneta rin to, pasan ko ang daigdig. Ang kanyang kwento. So, hindi natin elaborate kasi masyado ng mahaba, matapos yung natin. Pero yung grabe ang dinagdaanan ni nanay. So, believe din ako sa kanya. At nakakatuwa si Rachel kasi, makikita mo talagang mahal na mahal niya ang kanyang nanay. Anong ramdaman mo yun? Nakikita mo sa anak mo ganyan? Mahal na mahal. Ay, mahal ako mga anak. Mahal mo mga anak mo. Oo. Mas bahala naman ang bana ko. Mas mahal. Siyempre, mahal ang anak ka sa bana. Mas mahal ang bana ka ang anak ka sa asawa. Pinapulasa ako. Kasi abugbog Berna din to eh. Abugbog Berna siya ni tatay. Kaya meron ding reason bakit na behind the bars si tatay. So, at least maganda rin 'yon na para tawag nito, maka-move on na sila. Pero may hearing pa kayo, no? May hearing pa sila. Parang 7. Pagkatapos sa hearing, tsaka kita make-upan. So, ayan. Thank you so much. Maraming salamat at sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Rachel. At abangan nyo ang kanyang transformation sa kanyang JS Prom. Thank you pala kay Mother G, a very supportive mother na kasama ko lagi dito sa Negros habang wala pa si Sir Paul. Siya ang ating cameraman, siya ang ating taga-bitbit. All in one. Siya tagaluto ng ulam. So, thank you so much, Mother. And antabayanan nyo ating video. Niluluto pa namin ang kanyang YouTube channel niya. So, abangan nyo yan. And thank you so much. Sa kalan po ni Pugong Bihero sa ating mga kasamahan sa Pugong Bihero team. Isang magandang araw po sa ating lahat. Magbabay tayo. Bye!